Magandang araw! For today's video, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko as an online ESL teacher. Wow! Ang ganda ng parol! It means Christmas bonus is waving! So tara, samahan niyo ako. Special thanks sa pogi kong driver. Super lamig na ng hangin, kaso nalimutan namin mag-jacket pero okay lang. Real quick, andito na agad tayo sa office. Di ko na rin nga na-videohan yung pag-setup ko kasi nagmamadali na rin ako. So, 1 year and 2 months na nga pala ako nag-work as an ESL teacher dito. At ngayon, meron akong demo for Korean account naman. So, wish me luck. So, while I'm preparing po for my demo, syempre gusto ko rin i-share yung mga katangian dapat meron ka as an online ESL teacher. Pasintabi lang dun sa tabo ng ilaw ko. Sorry na, masilaw kasi. So, una, tinitingnan ko muna yung camera ko kung okay ba siya. Kasi kung hindi, papagamot ko sa char. And then, iti-test ko din yung gamit kong microphone and yung headphone ko. So, isa din sa pinakahinihintay ng mga students ang mabigyan ng awards. Mas nahihikayat kasi sila na sumagot sa mga tanong at galingan pa sa mga klase. At ang unang katangian na meron ka dapat as an online ESL teacher ay ability to build relationship with students. You must show positive, enthusiastic, and energy pag nagtuturo. Pangalawa ay ang patience. Mahabang pasensya, B, para sa mga bata. At pangatlo, ang cultural awareness. Dapat alam natin at naiintindihan ang pagkakaiba ng mga students mula sa iba't ibang bansa. Maging sensitive at respect na din sa mga kani-kanilang beliefs and lifestyle. Ganon. At ang pang-apat ay ang dedication to teaching. Teachers not only listen but also coach and mentor their students. And last, superior listening skills. So as an ESL teacher, you must learn how to pay attention to every word your student says. Sa madaling salita, being good listener enables teachers to understand their student better. So hanggang dito na lang muna guys dahil I need to prepare myself para sa aking demo. Thank you! Kabado 20.